Graveyard shift sa isang lumang gas station sa gilid ng madilim na bypass road sa Tarlac. Dahil madalang ang sasakyan kapag sumasapit ang alas 12 hanggang alas 4 ng madaling araw, nakaugalian na ng bagong gasoline boy na si Jason ang isang bagay, ang maglaro ng Zippo lighter niya. Hindi siya naninigarilyo sa trabaho dahil alam niyang bawal. Pero mekanikal ng habit niya ang paikot-ikutin ng lighter sa mga daliri niya at bukas sarado ito para lang marinig ang tunog ng click nito. Isang gawin niya para hindi siya makatulog. "Huwag mong laruin yan, Jason!" Babala minsan sa kanya ng katrabaho niyang si Tatay Efren. "Alam mo ba noong 2018, may gasoline boy dito na nagangalang Ryan. Nasiraan ng automatic shut-off ng pump habang nagkakarga ng isang truck. Nabuhusan siya mula ulo hanggang paa. Tapos may sumiklab na estatiko. Nasunog siya ng buhay mismo sa tapat ng pump tree. Kaya ikaw, makinig ka sa akin. Tigil-tigilan mo na yan." Nakinig naman si Jason. Pero kapag mag-isa na lang siya sa madaling araw, bumabalik ang habit niya. Hindi naman niya sinisindihan ng apoy. Binubuksan at sinasara niya lang. Para sa kanya, wala namang spark yun. Pero sa mga natitirang enerhiya sa gasolinahan, ang tunog na yun ay isang pamilyar na ritual. Ang lalaki sa palm tree. Isang gabi, bandang alas 3 ng madaling araw, sobrang hamog. Nakaupo si Jason sa plastic na monoblock sa tapat ng palm tree habang pinapaikot ang kanyang Zippo lighter. Biglang dinala ng hangin ng isang napakatapang na amoy ng premium gasoline. Sobrang tapang na tila may natapong isang sulo sa mismong paanan niya. Tumingin si Jason sa paligid. Pero tuyo naman ng semento at walang sasakyang nakaparada. Kasabay nito, narinig niya ang tunog ng umaandar na metro ng gas. Yung mabilis na tunog ng mga numero na nagka-count ng litro. Tumingin siya sa display ng palm tree. Kahit walang nakasalpak na nozzle, lumalabas sa screen ng mga numero. 10 liters, 20 liters, 500 liters. Sa huling bagsak ng takip ng lighter niya, biglang namatay ang lahat ng fluorescent lights sa gas station. Ang tanging natirang liwanag ay ang orange na digital screen ng pump. Doon napansin ni Jason ang basang-basang semento sa tapat niya. Hindi ng tubig, kundi malapot at kumikintab na likido na may kasamang maitim na abo. "Puno ba, boss?" Isang boses ang narinig ni Jason mula sa likod ng pump. Aos, garigas-gas, at parang may pumuputok na balat tuwing nagsasalita. Nang iangat ni Jason ang tingin niya, parang nanigas ang buong katawan niya. Isang lalaki ang nakatayo roon, nakasuot ng lumang uniforme ng gasolinahan. Pero ang uniforme ay natunaw at nakadikit sa kanyang laman. Ang buong muka at katawan nito ay kulay uling, sunog na sunog. May mga bahaging bumubula pa. Ang natitirang taba at basang-basa na umaagos na gasolina mula sa kanyang ulo. Doon, naiintindihan ni Jason ang gabi-gabing paglalaro niya ng lighter. Ang tunog ng click-clack ay ang eksaktong huling tunog ng narinig ni Ryan bago siya lamunin ng apoy. Ang habit ni Jason ang nagsilbing trigger para isipin ng multo na oras na naman para sa kanyang shift. Nanginginig na binitawan ni Jason ang Zippo lighter. Bumagsak ito sa basang semento. Ang multong sunog ay dahan-dahang yumuko at pinunot ang lighter gamit ang daliring kalansay. Tumingin ito kay Jason gamit ang kanyang mga matang wala nang talukap, kundi puti na lang ang mata na napapaligiran ng sunog na laman. Inilapit ng multo ang lighter sa sarili nitong muka at sa unang pagkakataon, ipinihit nito ang gulong ng Zippo at sinunog niya si Jason.